Isang gabi, bago ang aking kaarawan, dumaan ng aking ninong sa bahay at iniyabot niya sa akin ang isang maliit na kahon gawa sa antigong kahoy na may ukit ng kakaibang simbolo. Sinabi niya ng malalim ang boses, "Ito ang huling regalo ko sa iyo. Bukas na bukas, buksan mo ito. Pero tandaan mo, huwag kang matakot sa laman." Akala ko noon ay isang simpleng alaala lamang ito. Ngunit habang tumatagal, naramdaman kong may kakaibang enerhiya ang kahon na ito. Tila ba may lihim na nakaimbak sa loob. Kinabukasan ng aking kaarawan, dahan-dahan kong hinawakan ang kahon. Nang buksan ko ito, isang kakaibang lamig ang sumalubong sa akin na parang may malamig na hininga mula sa loob. Sa loob, may isang maliit na aparador na may sirang pinto. Kasama nito ay isang lumang sulat na yari sa makapal at mapurol na papel. Binasa ko ito nang may nanginginig na kamay. Kung binuksan mo ang kahon na ito, malalaman mo ang lihim na matagal nang itinago ng ating pamilya. Ang huling regalo ko ay babala, isang sumpa na naghihintay ng katarungan. Tinitigan ko ang maliit na aparador at nang yumuko ako upang tingnan ito ng mas mabuti, nabigla ako sa isang lumang larawan na nakalagay sa loob. Isang babae, malabo at may mga patong pula sa gilid na parang dugo ang nakadikit sa likod ng pinto. Ang mga mata niya ay tila nakatuon sa akin, puno ng kalungkutan at galit. Malamig na hininga, mahinang bulong mula sa likuran. Nasundan ko ang tunog at lumingon ng dahan-dahan. Wala namang tao. Ngunit may isang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. Nagsimulang manigas ang aking katawan. May narinig akong umawit, isang malungkot na awit na hindi ko maintindihan, pero ramdam ko ang kirot at pighati nito. Unti-unting tumataas na iyak at mga malalambing na sigaw ng babae. Napalingon ako sa isang madilim na sulok ng kwarto at nakita ko ang anino ng isang babae. Malabo ang muka at mga mata na tilang nagliliyab ng poot. Isang tinig ang sumigaw mula sa kadiliman, "Bakit mo binuksan ang huling regalo?" Simula noon, nagbago ang lahat. Nagsimula akong makita ang mga anino na sumusunod sa akin kahit saan. Sa bawat pintuan, may mga larawan ng trahedya ng ating pamilya na unti-unting nagbubukas sa isip ko. Naalala ko na ang aking ninong ay nagtangkang itago ang isang madilim na lihim, isang sumpa na dumaan sa aming pamilya, isang krimen na hindi naipaghukom.
Malakas na pagkaluskos ng pinto, mabibigat na yabag sa kahabaan ng pasilyo. Nagising ako isang gabi sa tunog ng pagbukas ng pinto. Narinig ko ang mga yabag na palapit sa akin habang ang hangin ay nagdadala ng mga sigaw at dasal na puno ng pakiusap at galit. Ayon sa huling sulat ng aking ninong, hindi mo dapat nilapastangan ang lihim na ito. Ngayon, hahanapin ka ng mga kaluluwang naghihintay ng hustisya. Pagkatapos noon, kahit saan ako magpunta, naririnig ko ang malamig na mga yabag sa likuran ko. May mga kamay na humahawak at nag-aanyaya na bumalik sa madilim na sulok ng kwarto. Mabagal na tumitibok na puso na unti-unting humihinangang may kasamang dahan-dahang hininga. Kung gusto mong gawing audio ready o video narration itong mas dramatika na versyon mo, pwede akong magdagdag ng sound effect cues, timing at pacing notes para lalong tumindi ang takot na mararamdaman ng mga tagapakinig mo. Sabihin mo lang.